Sorry, kasi sinaserve na yung food, yung gaganda ng presentation. Sige. Balik tayo. Mayaman na lang ulit. Ito po yung bestseller namin na salad, garden salad. And mango dressing po. Bali, homemade din po yung homemade sauce. Din, no? Lahat po homemade. Opo. Ito po yung anong nachos. Ingredients ito? Lettuce po. Tapos seasonal fruits. Okay. Meron po siya. And yung blue ternate, pipino, galing sa farm. And kamatis, singkamas. Ganyan po. Seasonal fruits lang po ito, sir. Halimbawa, walang dragon fruit. Pwede pinya or papaya, ganyan. Kung ano po yung available. Ito rin po yung nachos, tomato salsa. Ito, homemade din po yung sauce. Hindi yung nabibili sa jar. Nakabote. Hindi yung nakabote. So, may halo din po yung mga herbs. Wansoy, ganyan. And ito po yung vegan luglog. Wow. Yan. May miso paste po yan. Anong seaweeds? Yan. Thank you, Jeff. Wow, ang sarap. And ito yung pasta. Pizza grill po pizza. Yan. Okay, sorry. Pati yung pizza dough, sir, homemade din po yan. Homemade din. Opo, galing sa whole wheat. Wow. Pati yung bread, gawa rin po namin. Kung marunong ka lang, no, madami ka talagang... Marami kang magagawa. Pwedeng kainin. No? Opo. Thank you, Jeff. Yan. Ito po yung spaghetti. Opo. Masarap ng food. First time na healthy si Daddy. Na hindi ka mag-aalala pakainin siya. Hindi siya nagkasala. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. JR, RJ? JR. Opo. Hindi mo baliktad ka lagi. Nakalimutan ko dahil sarap. Okay, tutuloy natin yung naudlot yung supposedly tour kasi pinatikim na sa atin yung super sarap ng mga pagkain. Thank you po. Hindi mo expect na ganun kasarap na gulay lang sila lahat. Gulay po lahat. Ayan. From soups to salads. Grabe, no? Burger na hindi naman ibig sabihin na gulay. Limited lang tayo sa mga pagkain na pwede natin. Na pwede pa natin siyang maluto. Sa mga daily favorite natin na pagkain. Ganun. So, healthy. Sa case ng raw materials mo, somehow, galing po sa farm. Dahil galing sa farm, it's cheaper, no? It's cheaper. Opo. A lot cheaper. Opo. Na ibababa Opo. mo yung cost. Opo. Pero yung pag tinitignan mo na yung food, pangmamahalin. Thank you po. Pagmamahalin. Sa pagluto, presentation, sa quality. Oo. Maganda po yun na meron kaming farm na masusustain po yung herbs, gulay na kailangan. Gano'n ka na katagal doon sa industry? Sa cooking, restaurant business? Sa cooking, 12 years na po. 12 years. Opo. Itong restaurant? 17 years na po ang Green Earth. Nauna pa. Opo, so, nauna pa. From your dad? Opo. Pagka-graduate ko po, si Papa pa nagmamanage ng Green Earth sa lahat. Cooking, operation. And pagka-graduate ko po ng college, nag-culinary muna, nag-hotel, ganyan. Bago pumasok dito. Ayan. So anong natutunan mo doon na hindi agad? Relatable sa akin yan. yung kung gaano yung passion mo na magawa yung isang bagay, kahit anong bagay, kahit hindi pagluto. Ang mas importante pa rin yung anong masasabi ng tao dun sa ginawa mo. Mawawala lahat ng pagod mo once malaman mo na, ay, nagustuhan niya to. Kasi you cannot please everybody. Basta pag alam mo lang na quality yung binigay mo, and natuwa sila, malaking na yun sa akin, parang nawawala na yung pagod ko pag ganun po eh. Saka, ang isa pa is, you never sacrifice quality for anything.
di bale ng matagalan or kung anong delay na nangyari. Basta you never sacrifice quality. Yun po talaga yung number one. Yung food ninyo, yung presentation, Opo. yung quality ng food. Opo. Okay. Masasabi natin na high-end. Yes po. Okay. Sino ang kliyente dito sa restaurant? High-end din ba? Majority po ng customer, yes. High-end talaga. Okay. So, yung mga high-end ng Naga, Opo. eto na yan. Opo, dito po sila. Dito sila. Opo. Pero, ang isa po doon na nakakatuwa is, dumadami na rin po yung mga younger generations Na pumapasok din dito sa resto. sa Green Earth. Okay. Paano mo ginawa yon na mag-match, no? Yung presentation, yung quality ng food, pang high-end, na paano mo na-attract na dapat yung mga high-end ang pupunta dito regardless of the age, no? Kasi nagsimula po nun nung ako na po yung pinahawak ni tatay ko ng resto. Una po is yung team mo. Dapat ma-educate yung team mo kung ano ba ang pagkakaiba natin sa ibang restaurants. Ganito tayo, ganito sila. So iba rin yung way natin. So pag na-understand nila yung concept ng Green Earth, kung ano yung ginagawa natin, alam nila yung sasabihin nila sa customer. Ngayon, in terms sa pag-market ng dapat yung mga younger generations din, nagkaroon kami nun ng parang campaign na ang pinapakita namin, hindi lang mga matatanda. Nagkaroon kami ng family, ng advertisement. Nagkaroon ng bata sa sports, ganyan. Hanggang eventually, marami ng nakikurious kung anong plant-based, anong vegetarian, ganyan. And yung isa pa yung factor, yung pandemic. Marami talaga dun tao na naging health conscious sila. JR, naging advantage ba yung okay, major mo, culinary, entrepreneurship, advantage yan? Yes po, advantage po yun. Pero, mas marami pa rin po akong natutunan sa mga ibang tao na nagpapamentor ako. Halimbawa sa marketing, interesting, or sa cost reduction, ganyan. Sa ibang mga restaurant na matagal na, or kahit baguhan lang, nasabi ko, ang bilis nitong mag-expand, ganyan. Paano kaya yun? Kaya yun pa rin, hindi ko sinasabi na yung entrepreneurship na alam ko is enough para sa to run the business. To run the business. I still want to learn how they do it. Wow. So yun po yung palagi kong tinatanong pag may nakita ko, uy, ikaw pala yung may-ari, paano ginagawa yung ganyan? So yung curiosity ko sa kanila, parang kung pwede lang sana na araw-araw ba, pwede ako magtanong sa inyo, ganyan. So curious ako sa mga restaurant owners dito, paano nila pinapatakbo yun? Kahit hindi restaurant po sir, kahit anong services lang. Palagi ko silang tinatanong yan. Halimbawa may kakilala or kahit mentor nila. Sabi ko, paano kaya ginagawa yun? Yung strategies mo, by the time na ikaw na ang nag-start mag-manage, no, up to now, nag-i-evolve pa yun or nandun ka pa rin sa core, hindi ka lumalayo? Nandun pa rin po ako sa core kasi kailangan ko pa ng ibang partner na mag-handle ng, for example, sa marketing. Mag-adapt sa kung ano na ngayon yung isa sa mga marketing tools na ginagamit. For example, sa Facebook, yung mga reels yung ginagawa po ni Ma'am Sophia, ganyan. And yung girlfriend ko po yung gumagawa na nun. Okay. Kasi sabi ko, pwede kong matutunan lahat, pero hindi malilimit ka rin somehow. Limit din ko somehow sa idea. Or kung paano ko i-execute yun. Kaya much better na itanong ko sa iba na mas alam nila. Kaya yun po yun. Itong restaurant mo, is it okay to you give us an idea kung kumikita, gaano kalaki kinikita? Opo. Si Green Earth, enough na po para masustain yung family needs namin. Okay. Pati yung sa staff namin na mabayaran. Enough na po yun. Medyo konti lang po yung profit niya, unlike sa iba na fast food. Pero, for 17 years, alam ko na stable na to eh. Kulang na lang talaga siya ng expansion. Okay. So, dun po kami last year, into franchising kami, nakakausap, ganyan. We are learning the
steps and procedure kung paano ba ma-franchise ang isang Green Earth na meron farm na nagsusupply sa Is it kanya. franchisable? As of now, not yet, sir. Not yet. Why? Not yet. Yung business module, ngayon, kailangan niya talaga ng farm. Okay. And yung gusto namin na business model pala na magawa dito is yung franchisable, yung mas maliit lang na version. Okay. Parang grab and go na hindi kailangan ng everyday. Dapat punta ka dun sa farm, ganyan. Na at the same time, hindi masasacrifice yung quality. And kung paano kami gumawa ng food. Ganun. Na parang smaller branches lang siya. Na isang commissary lang kailangan. Yun po yun. Okay. Bigyan mo naman kami ng idea paano mo minamanage. Unang-una kasi yung team mo po eh. Kung motivated po sila, they will help you. Pag hindi nila nakita na yung leader nila walang ginagawa or yung hindi nagmamalasakit, ganyan, hindi ka nila tutulungan. So magsisimula lahat sa team. Kaya as much as possible nga, sila yung binibida ko. Kahit saan, kahit anong vlog or kahit anong picture, kayo yan. Kasi kayo yung nakikita dyan eh. Pag kailangan ako, sabihan niyo ako. Pag alam ng team mo na andyan ka lang sa likod, kung sakaling kailangan ng tulong, ikaw nagli-lead sa kanila. Sila mismo magkakaroon sila ng sense ng yung parang sila na magde-decide sa mga certain issues or concern na kaya na nila. Alam na nila yung SOP, ganyan, anong gagawin, anong sasabihin. So sa team magsisimula. Pag yung team mo kaya na mag-manage ng isang resto, may time ka na dun sa other things na sabihin natin na high profit na mga steps in the future. Dun ka na sa mga ibang income generating pa na pwedeng gawin. Yun na yung uurasan mo. Hindi na yung mga maliliit na bagay na nahiwa mo na ba yung carrots, ganyan, nahugasan mo na. Hindi na yun. Okay, kaano nakatagal yung team mo sa'yo? 9 years po yung pinakamatagal dito. Okay. And yung iba is 6 years. 3 years and yung tatlo, mag-1 year na. Paano mo ginagawa na para magtagal sila sa'yo? Ano lang kasi sir eh, kung nilagay ko yung sarili ko sa kanila. Okay. Ganun. Sabi ko, ganito ginagawa nila. Dapat alam ko to. Alam kong ginagawa nila, alam kong ilan nakukuha nila. And alam ko rin naman yung feeling na pag nagkukulang ang isang tao. Eh, yung family ko kasi, ano kami, very spiritual. And mas okay na sa amin na nagbibigay kaysa yung binibigyan. Yun po talaga yun. And very biblical yung family namin. Okay. Kaya sabi ko nga sa kanila, alam mo yung ibang employee na umalis sa atin for some reason, kahit ano, bumabalik sila. Nagpapadala sila ng snack, ganyan. Sabi ko, isang sign niya na maganda ang leadership mo. Kasi hindi mo naman sila pinabalik eh. Sila yung nagsabi na na-miss ko ngayon digdi. Papadalan ka ng pizza or halimbawa, minsan coke dinadala nila dito sa staff, ganyan. Enough na yun sa akin na okay, I did good. Kasi umalis man sila, natatandaan nila yung kabutihan. Oo. Kasi dito pag nagkamali ka, nagkamali. Yeah. Ko-correct natin, pero it doesn't mean na forever natin yun dadalhin. Kaya sabi ko dito, pag nagkamali kayo, aminin nyo. Mas gusto ko yung inaamin kaysa yung tinatago. So, okay. Yun po yun. Anong klaseng boss ka? Stricto? Ano? Ano lang siguro sir, nangingibabaw yung pagiging honest ko sa kanila. Honest? So, gusto ko honest lahat. Pag nagkamali ka, sabihin mo sa akin. Mas matutuwa akong aminin mo na mali yung ginawa mo kaysa dun sa nagmamagaling. So pero hindi siya yung next day ganun na lahat. So ipapakita mo talaga in the long run na kung ano ka doing by example by talaga. Example, opo. Kasi dati yung first 3 years na pag-manage, medyo bossy kasi
mataas yung boses, ganyan. Oh. Eventually, na-realize ko na pag ako nagagalit, or pag ako yung pinapagalitan, ganito yung pakiramdam ko. Parang naiinis. And yun din yung naisip ko na pag pinagalitan kong tao ko, yun din siguro yung mafe-feel nila. Kaya binago ko yun. Paano mo binago? Ano lang, basta... Mahirap yata yun. Mahirap yun, sir, kasi hindi ka nasisigaw eh. Okay. Sobrang hirap na parang may nagkamali, hindi mo pwedeng sigawan. Kinontrol ko lang, nag-pray ako palagi na sabi ko, sana maalis na yung pagiging kong hot-headed. Pag nagkamali, huwag mong pagalitan na parang walang nagawang tama sa buhay niya. Ganyan. Palagi ko lang pinipray hanggat everyday pinapractice ko na, okay, huwag kang magalit na yan, huwag magalit, huwag sisigaw. Pag may issue, pag-usapan. Pag may concern, pag-usapan. Pag may mali, turuan kung paano yung tama. Basta wag mo yung sisigawan na yung, di ba, yung nakakalungkot na sigaw. So, Okay. in time, natutunan ko rin and inadapt ko rin po yun. Okay. So aside from may perfect team ka, Opo. anything else? Ano pang importante? Oras. Oras. Dapat kasi dumating din yung time na halos lahat ng oras ko nandito na eh. Okay. So, hindi na productive yun. Pag ang oras mo lahat nandun lang sa isang bagay, dadating yung time na hindi ka na productive. Okay. And at the same time, pwedeng hindi ka matuwa. Kasi gusto mo ganitong performance, ganito dapat yung ma-reach natin. Yung oras talaga yung sabi ko, dapat may oras ako sa sarili ko. And may oras ako sa family. Hindi lahat, hindi yung buong week dito ako nakafocus. Yun din yung sinasabi ko sa kanila na kung kayo may kasama kayo sa bahay, na family, or kahit sino kasama niyo sa bahay, pahalagahan niyo yan. Kasi very important yan. Kasi ako dito, sir, mag-isa lang naman ako dito eh. Ako pa yung pupunta dun. Sabi ko sa kanila, kahit pakaaway mo yung kapatid mo, still, kausapin mo siya. Kasi after ng trabaho, yun yung tao na nasa bahay ang magbibigay sa'yo ng, yung parang freedom, na parang, or yung pakiramdam na may kakampi ako. Yun po yun. Kaya pinapahalagahan ko talagang tao, sir. Okay. Kahit dito. Team. Time. What else? Siyempre sa health. Health. Oo. Sa sports kasi namin, bike kami. Okay. So, at tuwing kailan ka nagbabike? Weekends. Weekends. Opo. So, weekends no work? Pag weekend talaga, as much as possible na hindi ako mag-entertain ng kahit ano. Paano yan? Yun ang maraming customers. Sir, napatunayan na namin na kaya naman kasi yung family ko, di ba, Adventist po sila. Dati, open kaming 7 days a week. Nung naging Adventist kami, ang sabi dun is Friday and Saturday is Sabbath day. Eh, di ba kung negosyante ka, ba't ka magsasara ng Friday and Saturday? Nung una, parang challenge yung sa amin kasi sayang nung benta. Friday and Saturday pa. Pero, talaga, the Lord will provide. Yun talaga yun eh. Hindi siya madaling i-accept, pero kung yung faith mo nandoon, ibibigay niya yan. And ilang beses na nangyari, sir, na may mga hindi ako na-accept na catering, na sabi ko, sayang. Pero may dumating rin, na times 2 pa nun. Hindi naman siya agad-agad, pero may dumating. Halimbawa, sayang, sarado ako, may daming tao ngayong piyesta, ganyan na. Pero Friday yun, Saturday. Okay lang, kasi after ilang weeks, dumami yung sa amin, mga catering, ganyan. Kaya, faith talaga yung God. Yun po yung isa dun eh. Okay. Very challenging siya, sir, pero as long as naniniwala ka talaga. Okay. Yun po yun. Pang-apat. So, start tayo sa team, time, health, Faith. faith. Sa last, yung gusto ko lang po talaga. Kung ano lang gusto mo. Kung anong gusto kong gawin. Ito na po yun. Para happy ka. Opo. Kasi
yung sabi kasi sa akin ni Papa na okay, nag-entrepreneurship ka and at the same time nag-culinary ka. Oh. Everything happens for a reason daw eh. Sabi niya, ikaw ang na-assign dyan dito na mag-take care ng earth. Okay. Parang sinabi na yung mundo, gano'n. Na hindi naman magsusurvive yung green earth for 17 years kung hindi tama yung ginagawa natin. Ganun. So, inaral ko lahat. Tapos yun, natuwa ako kasi natutuwa ako sa expression ng tao na wow, pwede pala itong ganyan. Kahit yung simple lang na bata, na naubos niya yung isang dish, natutuwa na po ako dun. Kasi alam ko na pinaghirapan to ng tatay ko, pinasa sa akin. Pinarami namin yung menu. Kaya ko rin pala. So yun. Pero, habang tumatagal, kailangan ko na talaga ng ibang, parang i-delegate na yung task sa marketing, sa logistics, ganyan, sa supplier namin. Yun na yung mga hinahanap ko po ngayon. Okay. So far, ano ang mga ginagawa mo for marketing? Is it pressure to look for new market or the existing market is still enough? Yung existing po is enough na. Enough. Pero yung target namin is yung maliit lang na version ng Green Earth is malagay namin sa ibang lugar pa. Location. Opo. Kahit start small lang muna. Okay. Kasi yung isa sa mission namin is yung sa community, yung sa cooking class, na mas marami pang ma-educate. That's the reason why meron kayong cooking class. Opo. Yun po yun. Pero kung sa marketing, gusto namin na parang smaller version muna ng Green Earth sa iba't ibang places. Wow. Yun po yung inaaral ko this year. Okay. Kung paano yun. Kaya may marami yung kausap sa meeting, ganyan. Pati nga po sa, lalo na sa logistics. Tapos sa ibang farmer pa na organic rin. Normally, anong problema mo sa logistics? Cost po. Cost. Opo. Saka sa time. Dito po kasi, halimbawa, in order mong Manila, hindi naman agad-agad makakapunta dito eh. Minsan, kailangan nilang may certain minimum na amount or dapat mapuno yung truck, ganyan. So, yun po yung isa sa problem ng logistics. And yung isa pa dyan is kung available yung product doon. For example, yung yung sa spices, yung kinukuha namin sa Manila. Minsan wala siya. Pahanap na naman kami. Research ka na naman. Saan ba? Kaya yun po yung isa dun. Ano pa mga importante sa business na natin discuss? Rest. Price. Rest po. Rest? Oo. Pagpahinga. Okay. Kasi, kung ano yung na-achieve mo, halimbawa, in 1 month, pwede mo naman siyang madoble the next month. Pero kung wala kang time magpahinga, yung bibitawan mo lang lahat and just enjoy life, enjoy your family, friends. Para sa akin, hindi mo dapat kalimutan yung mga little joys in life para ma-achieve mo yung gusto mo. Kasi isa yun sa makakatulong sa'yo dun eh. Ngayon na-realize ko na dapat, halimbawa, yung niyaya ka ng kapatid mo, labas tayo. Or niyaya ka ng lola mo or nung tropa mo na, uy, labas tayo kahit catch up, ganyan. Gawin mo yun. Huwag mong sabihin na, teka, may gagawin pa ako kung hindi naman masyadong importante. Pero yung moment na may nagyaya sa'yo, na kahit, uy, kain tayo, or uy, pwede bang makausap? Bigyan mo ng time yun. Kasi very important yung moment na yun, na makakatulong din sa'yo. Kasi baka may makuha kang learnings dun, or may makuha kang bagong idea sa mga ganyan. Kaya ako pag Friday, Saturday na close kami, talagang
okay, wala mo ng green earth. Kung saan ako pupunta, magbabike. Or kundi, kakausapin ko yung ibang kaibigan ko. Sabi ko, anong problema mo ngayon? Ganyan. Ano bang ma-share mo sa akin ngayon? Kasi mahilig ako magtanong ng ganyan. Ano bang problema mo ngayon sa negosyo mo? Ganyan. Paano mo ginawa? Yung ganun. Natututo ka doon? Oo, natututo ako. Tinatanong ko yung mga kaibigan ko. Sabi ko, anong major problem mo ngayon? Paano mo ginawa? Anong ginawa mo? Ganun lang. Nakakatuwa yun kasi ang sarap pakinggan ng ibang ng kwento ng ibang tao. Parang para sa akin, nagkakaroon ako ng confidence pa doon na hindi lang pala ako. Meron pang iba. So kaya ka nanonood ng Agri? Yes. At Pinay How To? Yes po. Kasi natutuwa ako sa kwento eh. Yun na yun eh. Kwento ng tao? Opo, kwento ng tao. Okay, JR, ano ang kwento mo na best na kailangan mong i-share sa audience natin? Unang-una, yung gusto ko talaga kasi, una is engineering eh. Okay. Nung bata ako, gusto ko gumawa ng sasakyan. Pero nakita ko si Papa na ganyan ginagawa, ganyan. Parang nagustuhan ko rin. Pero at first, ayaw ko magluto. Entrepreneur lang yung sa marketing, sa business, ganyan. Then after that, sabi niya, gusto mo na try culinary. Try akong culinary. Hanggat sa natuwa ko. Fast forward, nandito na ako ngayon, ganyan. Yung gusto ko lang ma-share is kung ano man yung ginagawa mo ngayon, gusto mo or hindi, meron kang choice kung ipagpapatuloy mo yan eh. Kasi kung hindi ka makakahanap ng time sa sarili mo na mag-enjoy and to be with your family, parang it's a sad thing to do. Okay, so it's a sad thing kung ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo gusto. For me, yes. Kasi kung napipilitan ka sa isang bagay and at the same time na sacrifice na yung health mo, yung oras mo sa pamilya, and yung oras mo sa sarili mo, siguro later on, hindi maganda ang effect yan sa career mo or sa buhay mo Kaya kung para sa akin, ganito, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Kung anong iniwan sa akin ng tatay ko na gusto ko naman talaga. Pero ang masasabi ko lang sa mga business owners na naipasa sa kanila galing sa magulang nila is aralin nyo pa rin. Oo. Hindi ibig sabihin na alam mo na lahat pag may pumasok sa'yo na sa tingin mo pwedeng makatulong. Yung ibang tao kasi isip nila na pag pumasok ka dyan, halimbawa sa staff, sabi ko sa kanila, kung anong alam nyo, i-share nyo sa amin. Kasi hindi naman ibig sabihin na alam na namin lahat pag-operate ng isang business. Restaurant or non-food business. So, sabi ko, sa mga kakilala ko rin na nagne-negosyo, na araw-araw dapat kayo matuto. Araw-araw kayo magtanong. Hindi naman ibig sabihin na sila yung unang mas lumago yung negosyo, sila na yung magaling. Hindi. Kasi may kanya-kanya kayong time frame diba? It's up to you na lang. Kung paano ka gumalaw, paano ka mag-decide, paano ka matuto. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-handle ng negosyo lalo na pag family-owned. And iba-iba yung concept. Katulad sa amin, araw-araw ka mag-produce. Araw-araw ka mag-harvest. Araw-araw ka gagawa ng sauce. And paano mo maintain yung quality? Kaya, para sa akin ngayon, importante ang knowledge everyday. Learning. Kung may oras ka na, nandun yung may parang show, ganyan, or may free seminar, ganyan, attend ka ng ganyan. Makakatulong yan sa'yo. Tuloy-tuloy ang learning. Tuloy-tuloy. Opo. Kahit
kahit matagal ka na sa business, huwag mong isipin na parang alam mo na lahat. Oo. Be humble. Yeah. Kasi meron pang mas makakatulong sa'yo na baka baguhan lang sa negosyo. Ganyan. So, yun Sa lahat ng tao may matututunan. Sa lahat ng regardless tao. kung siya yung nasa baba. Opo. Kahit nga, sir, kahit wala siyang background sa sa food industry, may matututunan ka pa din doon kung paano niya. Ako kasi mahilig ako magtanong ng problema. Pag may nakakilala ako, sabi ko, anong ginawa mo? Paano ka nag-decide ganyan? Anong ginawa mo? Crucial yung mga yan, yung mga decision making. Oo, decision making. Saka isa pa, kung may decision kang gagawin or may gusto kang gawin, idaan mo palagi sa prayer. Okay. May ginawa ka bang decision na nagkamali ka? Opo, madami. Madami. Madami po. Lalo na sa pag-outsource ng ibang ingredients. Okay. Minsan kasi, pinipili ko dati yung nagsisimula pa nga ako yung mura. Para maka-lessen sa cost. Okay. And eventually, pakaluto namin, iba yung quality. Iba yung quality. At kala ko, okay, dapat dun talaga ko sa kung ano yung kinukuha namin. Halimbawa, type of mushroom, ganyan. Yung alternative naman pala. Alternative naman pala. Na mas mura. Na mas mura. Pero, hindi na siya yung same quality, sir. Yeah, okay. So nagalit din yung tatay ko. Hindi, okay, sige. Naulit-ulit. Naulit po ulit yun. Every time na tinitingnan ko yung mas lesser cost pero hindi siya ganun quality, nasasayang lang lalo lahat. Kasi hindi na pwede dito ipalabas yun. So isa yun sa, lalong mas malaki ang mas malaki po, mas lalong malaki yung gastos. Isa rin po yun sa pinakamalaking mistake ko na i-sacrifice yung quality for cost. Pero ano yan magkasama kasi yan dapat quality pero at the same time dapat conscious ka doon sa cost Paano mo yan ipagsasamahin? Yung una po doon is maka-establish ka ng relationship doon sa supplier talaga and makagawa ng deal. Yun. Kasi yung una, sir, halimbawa supply ng mushroom dati konting kilo lang. Sa kanya parang okay, hindi naman to importante, ganyan, at that time. Hanggat sa naulit, build ka ng relation sa kanya, gawa ka ng deal. Halimbawa, mamahal daw yung mushroom niya, sige, baka pwedeng bayaran ko na for 1 year, ganyan. Pero ang price mo, ganito pa rin. Pero next year ako kukuha sa'yo, ganyan. Parang meron ka na sa kanya, meron na siyang income na pumasok na sa kanya. Ako, sinecure ko lang yung supply ko for next year. For the same price na ganyan. Yung mga ganyan na strategy, ano yung mga strategy na yan? Part yan ng natutunan mo sa karir mo or natutunan ko sa tao? Natutunan mo sa tao. Sa mga kwento. Wow. Diba? Pero hindi po sila lahat, sir, na papayag na ganun. Na babayaran ko na for 1 year pero next year ko kukunin. Siguro it takes experience and maraming makakausap na magagalit sa'yo, ganyan. So yun po yun Marami pa, sir. Okay. Marami pang iba't So, iba. Pero yun na po yung magandang example. Okay, ano pa yung mga mali? Naging mali mo na yung mali mo na yan ay nakatulong eventually sa'yo to improve, no? Yung isa pa is yung pagiging mong hot-headed. Kasi, nagkakamali naman po lahat na tao. Pero kung i-educate mo sila ng tama sa pagkakamali nila, pakita mo kung paano yung tamang gawin, and huwag ka magpapadala sa emosyon kapag magde-decide. Yun po talaga. Yan ang wag na wag. Yan ang wag na wag. Huwag ka mag-decide na kung galit ka or malungkot pag nawag. Much better na pwedeng bukas na lang natin pag-usapan, ganyan. Huwag muna ngayon. Some other time siguro. So yun po yun. Yung Green Earth Farm Cafe ay successful sa market. Successful dito sa Naga. Okay. Isa kayo sa mga kilala na establishments. Sa plant-based po. Okay.
linawin natin yung unique proposition mo. Okay, mag-start tayo doon sa tanim. Tanim ninyo Opo. na organic, Opo. na what else? Ano yung mga Simula po dun sa organic na tanim, organic na tanim, papupunta po siya sa restaurant. punta sa restaurant nyo, that's Doon farm na to po table. yung farm to table. Oh, pero yung menu at the same time, plant-based. Plant-based din po. So walang meat. Walang meat, walang dairy, walang egg, walang preservatives. Ang nagpapalasa po is herbs. Herbs. Spices. And spices. Opo, yun na po yun. Okay. Salt, pepper, pero yung mga commercialized na seasoning, wala pong ganon. Okay. So yun po yung concept ng Green Earth. Itong concept ng Green Earth, Opo. is it a big market or a small market? It's a big market po. It's a big market. Yes. It's a very big market po. Kulang lang kami ng tools, exposure pa, and sa marketing. And Kasi marketing. nakita ko na sa iba't ibang lugar yung effect ng plant-based eh. And alam ko ang lasa ng plant-based na processed sa hindi. Sabi ko si Green Earth may big advantage. Kulang lang kami ng marketing, sa logistics, ng buong team na pwedeng mag-elevate ng Green Earth. And yun po yung wino-workout ko this year. Kasi iba naman yung lasa ng patty namin sa burger patty ng iba, ganyan. Alam ko na may big advantage tong Green Earth. Okay, itong plano mo na to na scale up. Yes. Si Green Earth. Yes po. Okay. Ilang years ang pinag-uusapan natin dito para makita natin yung iba-ibang lugar na may mga small Green Earth. Opo. In 2 years po. Wow, in 2 years. 2 years, dapat magkaroon na kami ng business module na parang maliit lang. Na easily siyang malagay sa mga iba't ibang lugar. Na mayroon lang mag-support na komisari. Ganyan po. So in 2 years, dapat tinatarget namin na meron na kami yung business plan na yun. Not necessarily the physical store, pero na-tried na namin. Bawa, nag-rent lang muna kami ng ghost kitchen, ganyan, cloud kitchen. Or nag-try lang muna kami sa ibang lugar, pagpa-food taste. In 2 years, dapat magawa po na. Magawa na yan. Opo. Meron naman po akong mga nakakausap na niyan. Ilan ba ang target mo? First 2 lang muna, kahit First sa Manila. Sa Manila? Nice. Kahit sa Manila. Kasi mas marami po yung market doon. Mas malaki ang Mas market. malaki po yung market doon. JR, contact details. Okay, address ng restaurant, contact details. Para puntahan ka. Sige po. Unang-unang po gusto ko pong magpasalamat kay Sir Buddy and sa family nila po. Sa agribusiness. Dito po sa Naga City, located po ang Green Earth Cafe. And sa farm din po yung Green Earth Farm Cafe. Pwede nyo po kaming makontak sa page Green Earth Cafe Philippines and Green Earth Farm Cafe po sa Facebook and IG po yan. And IG. And super idol ko to si Sir Buddy. Matagal ko na po pinapanood to. Sana supportahan niyo po yung page nila, agribusiness, and yung Pinoy How To. Ngayon ko lang nalaman na sa kanila pala yun. Kaya yun, sa contact number po, you can contact us at 0928-5505-246. Ayan. Yan po. JR, thank you so Sir much. Buddy. Marami rin ako natutunan Opo, sa'yo. opo. Ako rin po. It's an honor po na makakilala po kayo. Thank you. Thank you po, Ate Hila, salamat po. Biyahe na po kayo. Hindi, mag-check-in na. Pahinga bukas may... Dito pa rin sa Naga. Tapos, Tuesday... tomorrow night, biyahe na kami ng Bula. Sir, Alright. Thank you so much, sir. very honored na ma-meet po kayo, ma'am. Salamat po. Ma'am, Mr. Raymond. thank you po. Opo. Salamat sa So, expect ko po sa December. Or November or December. Sabihin daw po, sir. Kahit na pang meal ko lang na sarili. Ako na pong bahala na. I-message niyo lang po ako. Para may slot pa.
Ay, sige. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.